Muli, ito po inyong lingkod, si Jaxtasy Reaction TV. So meron naman po tayong video na pag-usapan po natin at bibigyan po natin ng reaction. So sa palagay ko, meron na kayong idea kung ano yung video na panonoorin natin at bibigyan natin ng reaction. So wala po tayong ibang tinutukoy dito kundi tungkol po yung sa concert ni Vice Ganda, yung nagiging issue niya tungkol sa jet ski holiday ni Duterte. So, itong video na ito ay ating huhusgahan kung meron bang pangbabastos dito or talagang joke lang talaga na not intend to insult. So, syempre, ako ay isang Duterte supporters, pero yung husga ko po dito, yung pasya ko po dito is neutral po. So, kumbaga, pagbabasihan po natin. Kung wala namang pambabastos sa sinabi ni Vice, edi yun po yung sasabihin ko na wala namang pambabastos, normal lang. Pero kung meron naman pong pambabastos na pang-iinsulto, sasabihin ko din na meron talagang pang-insulto. So, yun po yung take ko dito. So, hindi na po natin patatagalin ito. So, let's go at uumpisahan na po natin. Words by words po tayo yung pagbabasihan po natin. So, abangan nyo po yung post by post po sa video. So, alright, let's go. So dito po sa Darlene, Hold My Hand. So wala naman pong problema dyan. Wala naman akong nakikitang pambabastos. So wala pong problema tayo dyan. Okay, let's go. So regarding sa sinabi dito ni Vice na nothing beats a jet ski holiday. So wala naman pong insult dyan. Wala naman pong pambabastos. So wala pong problema dyan kasi nothing beats a jet ski holiday lang naman po sinabi niya dito sa dito na portion. So, okay lang po yan. So, let's go. Right now, from Manila to West Philippine Sea by jet ski. So, dito sa sinabi ni Vice na right now, from Manila to West Philippine Sea via jet ski, wala pa din naman problema doon. Wala akong nakitang pang-iinsulto. So, goods pa tayo doon dito na portion. So, tuloy natin. Let's go. Get unlimited water walking from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. So, dito na bahagi, ang sinabi ni Vice, get unlimited water bank from Chinese vessels and a free trip to The Hague by the ICC. So, ulitin po natin yung sinabi ni Vice dito, then saka natin reaction. Get unlimited water walking from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. So, dito sa bahagi ng video na ito, sa sinabi ni Vice, is mahalata mo na he's referring to former President Duterte na pinapunta doon sa The Hague via ICC, by the ICC. Well, iko-correct ko lang muna si Vice iko-correct ko lang muna dito bago tayo magpatuloy. Alam mo, Vice Ganda, for your information, hindi po ang ICC ang nag-sponsor na pumunta po si former president doon sa The Hague. Kundi ang nag-sponsor po, ang gumastos po ay ating bansang Pilipinas. Tayo po yung gumastos, hindi po yung ICC. For your information lang ha. So, moving forward. So, dito yung nag-umpisa yung inis at galit siguro ng mga DDS sa pananaw ko. Dito yung nag-umpisa yung pagkarinig siguro ng The Hague then ICC. Talagang dito siguro talagang nagalit yung mga DDS dahil alam mo naman na si former President Duterte, marami po yung supporters at yung supporters po niyan tinatawag pong DDS or Duterte diehard supporters. So ibig sabihin, pag meron pong nang bash kay former President Duterte, katulad nitong ginawa ni Vice Ganda, vinas niya si former President Duterte. So yung mga supporters po, normal po yung reaction po nila is siyempre ipagtatanggol po si former President Duterte. So siyempre i-criticize nila si Vice Ganda. Ganun po talaga yun normal po talaga yun. Kasi sinasabi nila na mga iyakin naman kayo DDS. Hindi naman po sa iyakin ang DDS. Ang ginawa po kasi ng mga DDS is nag-react lang sila sa parang bash ni Vice or pangbabastos or nagpaparinig kay former President Duterte about The Hague and ICC. So bilang isang DDS, nag-react lang sila na sinuklian nila or
parang binash din nila si Vice Ganda or criticize din nila sa sinasabi nito tungkol kay former President Duterte. So parang ganun yung nangyari kasi nga obviously naman nagpaparinig na si Vice dito The Hague tapos ICC. So dito na parang nagsimula na uminit yung anong tawag dito? Dito na tenga, uminit yung tenga. So ito yung simulang rason o unang rason kung bakit nagalit yung DDS dito. Nag-react yung mga DDS. At inuulit ko, hindi naman po umiiyak yung DDS dito. Kundi bilang isang DDS or supporters ni former President Duterte, natural, i-defend mo si former President Duterte as a supporters. So ang gagawin mo, kung sino yung nang bash na kay former President Duterte, yun yung ibabash din nila, pabalik at i-criticize. Okay? So tuloy pa natin. Promo applies to DDS only. Big allowance and DDS are prohibited. Tapos dito, ito pa, dinagdagan niya pa ng pangpainit talaga sa tinga ng mga DDS. Na sinabi niya dito, promo applies to DDS only. So yan yung sinabi niya dito. Pinklawan and DDS are prohibited. So medyo nagkamali pa nga siya dito kasi sinabi niya dito, klarong-klaro, promos apply to DDS only. Pinklawan and DDS prohibited. So, nagkamali siya doon. Kasi Pinklawan and DDS prohibited. So, di ko alam kung ano ba yung dapat sabihin niya doon. Siguro, Pinklawan and loyalista are prohibited. Kasi sinabi niya dito, Pinklawan and DDS are prohibited. So, medyo nagkamali siya dito Kasi promos applies for DDS only. Pinklawan and DDS are prohibited. So mali na siya doon sa Pinklawan and DDS are prohibited. So dapat sa Pinklawan and DDS hindi kasali yung DDS na words doon. Dapat Pinklawan and Dilawan are prohibited. Dapat ganun. So yun, dito na portion sa bahagi na sinabi ni Vice is talagang kung yung una kumukulo pa yung dugo dito sumabog na talaga. O para kasing name-personal na siya. Hindi literal na personal, kundi name-personal na siya sa mga DDS supporters. So ito yung sinasabi ko sa inyo na okay, wala namang problema na mang-bash ka. Wala namang problema na mang-insulto ka. Pero wag ka lang umiyak kung nang insulto ka or nang bash ka tapos ngayon yung mga DDS na defender ng mga Duterte is babanatan ka, babawian ka nila to defend siyempre former President Duterte. Siyempre babawi yang mga yan, mga DDS kasi yan yung mga supporters ni Duterte, babawian ka, ibabash ka din, i-criticize ka din, then wag ka namang magalit kasi nga ikaw yung first blood kumbaga Ikaw yung kumbaga inuumpisahan mo. So dapat tanggap mo din kasi inumpisahan mo na manginsulto ka, mangbash ka ni former President Duterte. So alam mo na yung paparating na madami talagang mangbabash sa'yo ng mga DDS, especially mga DDS, Duterte diehard supporters, di ba? So, nakahanap din itong si Vice Ganda ng katapat. Sa tagal niya sa industriya, sa tagal niya the way siya mag-joke. Kung mapapansin niyo po, si Vice Ganda po kasi, the way siya mag-joke is kinukuha niya po yung joke niya doon sa tao. Kumbaga, merong tao, example, contestant. Then, itong contestant na ito, by look sa profile, kumbaga sa itsura at anyo nito, then sa way na pananalita, dito ni Vice Ganda, ipapasok yung sistema ng joke niya. So, which is, kadalasan talaga, alam naman natin at napapansin naman natin, kitang-kita naman po natin, kahit po Vice Ganda fanatics ka pa dyan, pero hindi nyo po pwedeng i-deny na itong si Vice Ganda talaga, dinadaan niya sa insult Oo, kumbaga, yung joke niya, dinadaan niya sa insulto doon sa tao, then ino-offend. So, in short, pambabastos na rin yun. So, malinaw po talaga dito po talaga sanay si Vice sa ganitong sistema sa bigay niya ng joke sa mga viewers niya nakikinig sa kanya. So, dito po siya kadalasan minamahal ng mga
taong bayan. Pero apparently, alam naman po natin na kumbaga natatawa din tayo kasi nga siyempre yung pag-iinsulto po kasi at pagbibigay offend doon sa tao na ginojokan niya, alam naman po natin na pambabastos na po yun. At kung balikan po natin tanaw yung ginawa niya kay Jessica Soho, di ba? Parang body shaming na si Jessica Soho yung binabanatan niya. So ganito po talaga yung sistema ni Vice, the way na mag-handle siya ng joke. Hindi po pwedeng hindi po siya maghahalimbawa po ng isang tao. Kailangan po talaga na mayroon siyang isang taong halimbawa para gumana po yung joke niya. At ang nakakasama pa nito, yung ini-example niya na tao, kadalasan sa mga concert niya, hindi po yung nuisance, kundi talagang ang tinutukoy niya ng mga tao, kadalasan po talaga kilala sa industriya. So, para sa akin, bastos po itong ginawa ni Vice. So, ang masasabi ko lang kay Vice Ganda, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Kasi natural po yan eh. Kasi kung ayaw mong gawin sa'yo, edi huwag mong gawin sa iba. Ngayon, is ginawa mo kasi sa iba, binastos mo, nanginginsulto ka, ino-offend mo, so natural, babawian ka talaga. So, yung bumawi sa'yo, yung mga DDS. Ngayon, sasabihin ng mga pinklawan, mga dilawan, mga iyakin daw yung mga DDS. Para po sa akin, hindi naman po iyakin yung mga DDS. Kumbaga, talagang napareact lang sila. Or talagang, siyempre, bakit? Ikaw lang ba marunong mang-bash? Criticize? So kung criticize at binash mo, ininsulto mo, binastos mo si former President Duterte, edi kami ding mga DDS, ibabas din ka namin, babastusin din ka namin. Kasi ginagawa lang namin yung ginawa mo. Ibabalik lang namin sa'yo. So dito po, medyo ito po yung pangalawang parang uminit talaga sa dahilang ito, yung mga DDS. Kaya nakahanap ng katapat tuloy si Vice. So ayan, patuloy natin. Yung subukan mga puntang ngayon. So dito yung huling portion sa sinabi ni Vice, huwag nyo akong subukan, PI ninyo. So doon parang ginaya niya yung trademark ni Tatay Duterte, 'di ba? Kadalasan yun yung trademark ni Tatay Duterte, yung ah, mga PI ninyo, 'di ba? Huwag niyo akong subukan mga PI ninyo. So yan yung trademark ni Tatay Duterte na mura. So ayos lang yung trademark niya, ginaya niya kay Tatay Duterte. Wala namang problema doon. So okay, so conclusion. So para sa akin, talagang hindi lang po talaga ito joke. Kasi sinasabi ng mga pinklawan, saka mga dilawan at ibang mga anti-Duterte, nako, ang sensitive nyo naman, joke lang naman yun. Hindi po ito joke. Kasi kung sasabihin mong joke, walang problema. Kasi yung una, pangalawa, okay naman yun eh. Pero, yung sinama mo kasi yung dahig, ICC, tapos yung promo for DDS only na pupunta doon sa dahig, sa ICC, yun, hindi na po yun joke. Kumbaga, yun na po ay parang pinipersonal yun na po si Duterte. So, siyempre, mapapakinggan yan ng mga Duterte diehard supporters or DDS na mga supporters ng mga Duterte. So, siyempre, magagalit yung mga DDS niyan. Kasi pinipersonal at binabastos mo na yung si former President Duterte niyan. Kasi hindi na po tama kasi yan na sinama mo na yung dahig, ICC, na alam naman po natin na yung proseso po na ginawa po kay former President Duterte para mawaran po siya papuntang ICC, napunta po siya ng dahig at ngayon nasa poder na po siya ng ICC, is alam naman po natin unconstitution na hindi po sumunod sa proseso. Hindi nga nila sinuko si former President Duterte sa ating Supreme Court na dapat yun, sana sinuko lang naman doon sa Supreme Court. Then ang Supreme Court ang magbigay ng, siguro mag-issue ng ang Supreme Court na parang iga-grant ba nila or depende. Basta dapat ipapapunta muna si Duterte sa
Supreme Court or kahit anong trial, kahit anong korte dito sa Pilipinas para po legal. Alam naman po natin, minamadali nila na mapunta si Duterte doon sa dahig para mapasok siya doon sa ICC. So ang pananaw ko po dito, yung take ko po dito, bastos po talaga. At alam niyo naman po si Vice Ganda, kailan po yan naging matino. Well, nakakatawa naman talaga si Vice pero hindi po always nakakatawa si Vice. Meron pong mga portion, bahagi ng pagpapatawa niya na talagang minsan ako napapatanong, minsan nagagalit nga kasi sumusubra na siya ng pag-iinsulto, parang binabastos niya na ng lalo yung contestant ba or isang tao. So yun po yung take ko. So as a neutral, ito po yung neutral at balance na judge ko po dito by hearing this video ni Vice. Napakinggan ko. So, meron po talagang pangbabastos. So, ayan lang po. So, see you po in my next video. So, hanggang dito lang po yung ating reaction. So, huwag po kalimutan, paki-follow po yung aking Facebook page and ang aking YouTube channel, paki-subscribe. At lagi pong tatandaan, your opinion counts and your voice is important. So, ayan lang po. Bye-bye muna, pansamantala. See you in my next reaction video. Alright, check it out.